Isang tahimik na hapon ang bumalot sa tahanan ni Wilfred at Carol matapos ang sunod-sunod na pangyayari. Nagdesisyon si Wilfred na maglagay ng mga bodyguard upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang pamilya, lalo na si Leah. Ngunit sa kabila ng kanyang paghahanda, hindi niya inaasahan ang kapabayaan ng mismong mga taong dapat nagbabantay. Habang abala ang mga bodyguard sa labas, nakahanap ng pagkakataon si Leah upang makalabas. Wala nakapansin nang marahan siyang lumapit sa sasakyan ni Tristan at sumakay sa likod nito. Si Tristan na nagmamadali ring umalis ay hindi man lang namalaya na may bata na pala siyang kasabay. Sa sandaling iyon, hindi alam ng lahat ang simpleng pagkukulang ay magiging simula ng panibagong bangungot. Nang mapansin ni Wilfred na hindi na nila makita si Leah, agad siyang binalot ng matinding galit at takot. Pinagalitan niya ang mga bodyguard. Sinisisi ang mga ito sa kanilang kawalan ng disiplina at atensyon. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, puno ng pag-aalala, pagkadismaya at pagkabigo. Ang bawat segundo ay tila mabigat habang patuloy nilang hinahanap ang bata. Kinagabihan, isang misteryosong kahon ang dumating sa kanilang bahay. Walang return address, walang pangalan, at walang paliwanag. Naisip ni Wilfred na maaaring may kaugnay ito sa pagkawala ni Leah, kaya agad niya itong ipinasuri. Ngunit bago pa nila mabuksan, tumawag si Dennis. Sa video call, malinaw na ipinakita ni Dennis sina Tristan at Leah. Si Tristan ay nakagapos at si Leah naman ay walang malay. Ang mga mukha nila ay puno ng takot at panghihina. Sa sandaling iyon, bumagsak ang mundo ni Carol at Wilfred. Ang kanilang kalaban ay muling nagbalik at ngayon ay hawak na nito ang pinakamahalaga sa kanila. Malamig ang tinig ni Dennis habang nagbibigay ng mga utos. Iniutos niyang paalisin muna ang mga otoridad sa paligid ng bahay at dapat ay silang dalawa lang, sina Wilfred at Carol, ang matira sa loob. Wala silang nagawa kundi sumunod, sapagkat bawat maling hakbang ay maaaring ikapahamak ni Leah. Nang sila na lamang ang natira, inutusan ni Dennis na buksan ang kahong dumating at pagbukas nila ay tumambad ang isang baril at sa tabi nito ang kaparehong sapatos ni Leah. Patunay na hawak nga ni Dennis ang bata. Kasabay nito, binigkas ni Dennis ang kanyang kondisyon. Kung gusto nilang mabuhay sina Tristan at Leah, kailangang barilin ni Carol si Wilfred. Natigilan si Carol. Hindi niya alam ang gagawin. Sa isang iglap, parang nabura ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Ngunit si Wilfred, sa kabila ng lahat ay tinanggap ang sitwasyon. Alam niyang walang ibang paraan upang mailigtas ang mga bata. Sa huli, pinaubayan niya kay Carol ang desisyong iyon kahit kapalit ay ang sariling buhay. Luha ang itinaas ni Carol ang baril, nanginginig ang kamay. Ang paligid ay tila huminto. Sa isang iglap, pumutok ang baril. Bumagsak si Wilfred sa sahig. Ang tunog ng bala ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Sa kabilang linya, napangiti si Dennis. Masaya at naniniwalang siya ang nagwagi. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Maya-maya pa ay nag-utos muli si Dennis na paputukan ulit ni Carol si Wilfred. Ngunit bago pa ito mangyari, isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw. At sa pagkakataong ito, si Carol ang bumagsak. Nagulat si Dennis, hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ngunit sa likuran ni Carol, naroon si Ronnie, hawak ang baril. At siya ang nagpaputok. Halos mabaliw si Dennis sa nakita. Hindi niya kayang tanggapin na ang babaeng pinakamamahal niya ay nasugatan o baka nga ay patay na. Sa sobrang gulat, nawalan siya ng direksyon at dahilan upang magpatuloy. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may lihim na hindi alam si Dennis. Bago pa man ang lahat ng ito, may plano na sina Carol at Ronnie. Alam nilang hindi basta-basta titigil si Dennis, kaya nagpasya silang magsuot ng bulletproof vest upang maprotekta ng sarili. Ang pagbaril ni Carol kay Wilfred ay bahagi lamang ng palabas upang mapaniwala si Dennis na nagtagumpay siya. Habang patuloy na nag-aalab sa galit si Dennis, wala siyang kamalay-malay na si Pulis Tiago na lumabas ng sandali ng bahay ay agad nang kumilos habang nagaganap ang video call. Tinunto nila ang lokasyon ni Dennis sa tulong ng signal tracing. Sa mismong sandaling abala sa pakikipag-usap, unti-unti nang pinapalibutan ng mga pulis ang kanyang hideout. Nang tuluyang makapasok ang mga otoridad, tumambad kay Dennis ang mga tutok ng baril sa kanyang paligid.
Napasigaw siya, nagmamakaawa, ngunit huli na ang lahat. Wala na siyang pagtakas. Sa loob ng ilang segundo, bumagsak siya sa lupa at tuluyang sumuko. Sina Tristan at Leah ay agad na nailigtas. Pagod, sugatan, ngunit buhay. Samantala, agad namang isinugod sa ospital sina Wilfred at Carol. Salamat sa bulletproof vest na suot nila, pareho sila nakaligtas. Sa ospital, nang muling magkamalay si Carol, ang unang tanong niya ay kung ligtas ba sina Leah at Tristan. Nang makita niyang buo at malaya ang mga ito, napahagulgol siya sa saya. Dumating din si Ronnie sa ospital, dala ang bigat ng kanyang ginawa, ngunit magaan ang kalooban dahil alam niyang sa pagkakataong ito, tama ang pinili niyang panig. Ang dating babaeng puno ng galit at inggit ay unti-unting nagbago. Sa wakas natutunan niya, ang tunay na lakas ay hindi sa paghihiganti, kundi sa pagbawasto ng mali. Habang nakahiga sa kama si Wilfred, pinagmamasdan niya ang pamilya niyang buong muli. Si Carol, bagaman sugatan, ay ligtas. Si Leah ay nakangiti at yakap si Tristan, ang tanging tiyuhin na hindi siya iniwan kahit sa oras ng panganib. Ang tahanang minsang binalot ng takot ay muli na namang napuno ng katahimikan at pag-asa. Si Dennis, ang utak ng lahat ng kaguluhan, ay tuluyang makukulong. Wala na siyang magagawa upang makapanakit pang muli. Ang kasamaan niyang inakala niyang magbibigay sa kanya ng kontrol ay nauwi lamang sa sariling pagkasira. Sa wakas, natapos ang lahat ng takot, lihim at pangamba. Muling nakamit ni Wilfred at Carol ang katahimikan na matagal nang pinagkakait sa kanila. Mula ngayon, mamumuhay silang mapayapa, malayo sa panganib at sa anino ng nakaraan. Matapos ang lahat ng kaguluhang pinagdaanan nila, tuluyan ang bumalik sa tahimik na buhay sina Carol at Wilfred. Sa paglipas ng mga buwan, naging magkaibigan na rin si Carol at Ronnie. Naging magaan na ang loob nila sa isa't isa. Wala nang galit, wala nang sama ng loob, kundi respeto at pag-unawa. Si Ronnie na dati puno ng puot at pagkahumaling kay Wilfred, natutong magpatawad at palayain ang nakaraan. Sa kanyang bagong yugto ng buhay, nakilala niya ang isang lalaki na tunay na nagmamahal sa kanya. Isang taong handang piliin siya araw-araw, hindi lang dahil sa ganda o pag-ibig, kundi dahil sa gusto kung sino talaga siya. At doon natutunan ni Ronnie na minsan, kailangan mo munang masaktan at magbago bago mo matagpuan ang tamang taong para sa'yo. Habang sina Carol at Wilfred ay masaya sa bagong simula, si Ronnie naman ay natutong magmahal muli, ngayon sa tamang paraan at sa tamang tao.